So, hi guys! For today's video is tuturuan ko kayo ng step-by-step process ng pag-register ng SIM card nyo ngayong 2023. So, if you were interested, please continue watching. And kung bago ka sa channel ko and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please hit the subscribe button. So, ang gagawin natin is pupunta lang po tayo sa Google Chrome or any browser na preferred nyo and itype lang po natin yung website po ni Smart. smart.com.ph. Yan, SIM card registration. And ipapaalala ko lang din po na same lang naman din po ng registration kung ang SIM card nyo is Globe or Smart. So, mag-iiba lang siya dun sa pinaka-website na papasukan natin. So, pag nakarating na po kayo sa loob, makikita niyo po dito yung step-by-step procedure. So, ang step 1 is, may-receive kayong OTP, followed by step 2, mag-fill out po tayo ng information. And ang step 3 is, mag-aantay tayo ng SMS confirmation. So, para makapag-start, scroll up lang po natin siya and then lagay po natin dito yung cellphone number natin. So, 63923. Ayan, itinitype ko lang po dito yung number ko. And after that is, i-click nyo po itong box na nasa left side. And then send OTP. Ito po nasa gilid. Once na maklik nyo yan, antayin lang po natin yung OTP or one-time password na isa-send sa atin na Smart. So, I think meron na siya. Labas lang po ako. Punta po ako sa message. And ito na po yung one-time password natin. 466736. Type lang po natin siya dito. 466736. And then click verify OTP. So, success. Your mobile number has been successfully verified. And then, type of registration. Ito na po yung mag-fill out tayo ng personal information natin. Type of registration. And then, ang pipiliin po natin is yung I'm registering my old SIM. Tapos, nationality as is po yan is Philippines. And then, under ID card, ang pipiliin ko po is driver's license. Tapos, sa gilid po, kailangan po natin picturean yung ID na pa-present natin. So, click natin yung take photo. And I have my driver's license here. Picturean ko lang po siya. Ayan. Then, click submit. Once na picturean niyo po yung ID niyo. So, please make sure the ID is fully visible, glare-free, and not blurred. So, ulitin po natin siya ulit. So, medyo mahirap siya. Considering na okay naman yung pagkakuha ko. So, try lang po natin siya ulit hanggang sa makuha natin. Then, click submit. Ayan. So, successful na po siya. And then, get ready to scan your face. Make sure you're in a well-lit room. Place your face within the frame. Okay. Scan face. So, may face verification pala siya. And then, we have successfully captured your ID information. Please okay to proceed. The next step. And then, saka po tayo mag-fill out. So, kung magpapasin nyo po, automatically fill out siya based dun sa na-capture po na information sa ID na provide nyo. So, double check mo lang siya bago mo i-click yung next sa baba. Click natin yung next. And then, ito naman para sa address, i-manually type na po natin ito. Fill outan ko lang po ito. After nyo siya ma-fill outan, pwede naman maglagay din kayo dito na alternate contact number nyo. So, meron akong Globe, so lagay ko rin siya dito. Then, your email address. Once ma-double check yung lahat ng information, again, click next po yung nasa ilalim. After that, mag-a-appear na po yung pinaka-summary ng mga fill-outan nyo. Double check nyo lang po siya and then click nyo po itong attestation sa baba bago po kayo mag-proceed. So, okay naman po siya. Then, click next lang din po ulit. And after that, is makukuha nyo na po yung reference number or control number. So, screenshot nyo lang din po siya for future reference. And then, may receive din po tayo na confirmation text message from Smart containing our control number.
So, ganun lang po siya kadali. And kung may natutunan ka, click mo naman yung subscribe button dyan sa baba. And like mo na rin tong video na to para ma-notify ka sa mga susunod kong uploads. Yun lang. Bye-bye!